ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay nag-uumpisa sa wala. Lahat tayo ay may first time. Ikaw, kabarangay, ano ang first time na hindi mo makakalimutan? Sino ang nagturo sa'yo sa first time mo? Dear Papa Dudut, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano sumakit ang ulo ko sa boyfriend kong Simon, 29 years old. Ako nga pala si Lyda, 25 years old. Ako ang first girlfriend at first love ni Mon. Akala ko dahil ako ang una niya, wala akong magiging problema sa kanyang nakaraan. Wala siyang ex na pwede kong maging kakompetensya. Pero mas mahirap pala kapag walang experience sa karelasyon ang boyfriend mo. Pangapat si Mon sa mga naging boyfriend ko, kaya naman hindi na ako nahirapan bilang girlfriend niya. Alam ko na ang galawan ng mga lalaki. Hindi na kailangang mga pa, kumbaga. Hindi na ako amateur sa mga relasyon. Pero ang problema ay si Mon dahil magsisimula pa lang ang experience niya sa relasyon sa akin. Una pa lang, papadudot, ang dami na niyang ekis sa akin. Ang dami niyang ginagawa na hindi approve sa akin bilang GF niya. Yung mga ginagawa niya na akala mo tropa lang niya yung kasama niya. Tulad dati kapag may naispatan siyang chicks, sinasabi pa nito sa akin. Baby, tignan mo yun oh. Ano yun? Hindi sino? Oh, sino nga? Nakikita mo yung babae doon sa Lotto Outlet? Yung naka-stripes na blouse at maiksing skirt? At may maputing legs. Oh, kilala mo ba yan? Hindi. O ba't kailangan mo pang sabihin sa akin? Ang ganda kasi niya eh. Bagay sa kanya yung suot niya. Kitang-kita yung hubog ng katawan. Sa panalo, maputi oh. Ah, ganun ba? Wow! Nung hinawi niya yung buhok niya, mas nakita pa tuloy yung haba ng leg niya. Ah, talaga? Sa tingin mo, single pa siya? Di ko alam. Kasi kung single pa siya, mas pipilaan pa yan kaysa sa Lotto Outlet. Ah, wow. Pero kung may BF na yan, ako, talo pa niyang nanalo sa Lotto. Jackpot eh! Eh ba't kaya hindi mo lapitan para tanungin kung single siya, no? Ako kaya eh. Sobrang ganda, baka hindi ako pansinin. Ano, tara na? Okay. Baby, tingnan mo yung nasa kanan mo. Ano na naman? Oh, galit ka ba? Hindi. Okay, good. Tingnan mo yung nasa kanan mo dali habang hindi pa siya nakakalayo. Alin? Yung babaeng naka-crop top at matangkad? Yung maganda? Yun ba? Yes, baby. Yun nga. Bagay sa kanya yung… Alam mo, mas bagay sa'yo kung mananahimik ka na lang. Pwede? Ang galit ka. May nagawa ba ako? Sabihin mo lang. Okay lang ako. Sure ka? Oo nga eh. Tara, kain na tayo. Papadudot, pinaramdam ko talaga na cold ako kay Mo noong araw na yon. Matitipid ang mga sagot ko sa mga katanungan niya at mukhang hindi naman siya nakakahalata. Ang mas lalo pang nagpainit ng ulo ko ay ang panay nitong paglingon sa mga magagandang babaeng nakakasalubong namin. Gusto ko itong iuntog sa pader ng mall kung nasaan kami sa sobrang inis ko sa kanya. Hindi ba niya alam na likas ang pagiging insecure ng isang babae? Hanggang sa pagpunta namin sa apartment niya after naming mag-malling ay cold pa rin ako sa kanya. Dinoble ko pa nga at mabuti naman at nakahalata ito, Papa Dudut.
ka pa parang wala sa mood ah. Mabuti naman napansin mo. May nagawa ba ako? Sa tingin mo, Parang wala naman. Basta bigla ka na lang nanahimik tapos pagpipilitin kitang sumagot, matipid naman mga salita mo. so iniisip mo na wala kang ginawa? Okay, edi wala kang ginawa. Wala talaga akong maisip eh. Okay, matulog na tayo. Okay sige, ayusin ko lang tong… Bad trip ka talaga. Ang insensitive mo. Hindi ako okay, no? Bakit sabi mo okay ka lang? Ano ba talaga? Naguguluhan ako sa'yo eh. Kanina pa ako naiinis sa'yo katitingin mo sa mga babae. Wala namang masamang tumingin ah. Sa maganda eh. Alam mo ba kung ano yung feeling ko habang ginagawa mo yon? Sobrang nai-insecure ako. Kinukumpara ko tuloy sila sa akin at ako yung kulelat sa itsura. Grabe ka naman, napatingin lang naman. Hindi ko rin naman makikita yung mga magagandang babae yung sa susunod. Magaganda? Ha! Grabe, nakakairita ka talaga. Ano gusto mo, magsinungaling ako? Gusto ko wag kang tumingin sa mga babae habang kasama ko dahil nakakababa ng pagkababae ko. Lalo na kapag i-describe mo pa kung gaano sila kaganda at kasexy. Sobrang nakakabastos, alam mo ba yun? Sorry na, hindi ko naman alam eh. Nasanay lang kasi ako sa mga kaibigan ko na kapag nakakakita ng magaganda, tinitignan namin at pinag-uusapan. Hindi mo ko kaibigan. Girlfriend mo ko. Ano sa tingin mo yung mararamdaman ko kung panay tingin ka sa mga babaeng magaganda? Kung gawin ko kaya yun sa'yo? Natitingin ka rin ng magagandang babae? Hindi! Kung titingin din ako sa mga lalaking gwapo. Okay lang naman, tingin lang naman eh. Alam mo matulog na lang tayo. Kaysa pagdiskusyonan pa to. Wala ka rin namang magigets eh. Sige, sabi mo eh. Tara na. Sobrang insensitive talaga. Alam mo yun, Papa Dudut, habang nakahiga kami ay panay ang tulak ko sa kanya at tinalikuran ko pa para ma-feel niyang naiinis pa rin ako. At hindi ako okay sa naging pag-uusap naming pareho. Pero mukhang hindi pa rin nakahalata ang mokong na yon. Nakatulog pa nga ito, Papa Dudut, at inis na inis ako noon. Ito talaga ang disadvantage pag ikaw ang first time na naging GF. Dahil nga wala siyang experience sa ugali ng isang babae. Nakakasakit na tuloy ito nang hindi niya nalalaman. O sige na lang, papatawarin ko na lamang muna ito sa ngayon dahil baguhan pa sa pakikipagrelasyon. Papalagpasin ko muna, Papa Dudut. Pero sana lang at dalangin ko sa Diyos na hindi na ito maulit pa sapagkat hindi ko kakayanin kapag magpapatuloy pa ang pagiging insensitive ng jowa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa pagdaan ng mga araw ay marami po akong pinapalagpas na mga maliliit na bagay na nakakasakit sa akin bilang isang babae. Mga bagay na hindi aware si Mon na nakakagalit na pala sa part ko. Ang hirap kasing ipaintindi sa kanya na komplikado kaming mga babae. Hindi kami katulad ng mga lalaking simple lang at madaling basahin. Pero paano ko nga ba ito i-explain sa kanya nang hindi siya nabibigla at maiintindihan niya? Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Bigla ko tuloy na-miss yung mga dati kong karelasyon na gets ang lahat tungkol sa akin. Alam nila kapag tinotoyo ako. Alam nila kung paano ako itrato. Samantalang si Mon ay mukhang papasimula pa lamang pumapalpak na. Grabe, naparami ako ng kain. Sobrang sarap nitong sugpo. Ikaw nga halos umubos eh. Rice ka pa? Di na siguro, naninikip na tong pantalon ko eh. Ibukas mo muna yung butones at yung zipper. Maluwag at malaki naman yung t-shirt mo eh. Hindi mahahalata. Baby, Yes baby. mataba na ba ako? Oo baby. Ano? Malaki yung tinaba mo mula nung naging tayo.
Kasi dati pa mataba na yung pisngi mo eh. Pero ngayon para ka ng siopaw. Ilalako na ba kita? Ay, grabe ka naman sa akin. Kaya nga pansin ko sa'yo, madalas inaangguluhan mo na lang yung mga selfie mo. Para hindi mapansin yung pagtaba mo eh. Puro pataas at paside view lagi. Ay, grabe talaga siya oh. Himala nga nakasya pa sa'yo yung pantalon mo eh. Kanina nung naglalakad ka, pansin ko, parang nahihirapan ka kasi naninikip na yung pantalon mo. Alam mo next time, mag-leggings ka na lang para hindi halata yung paglaki ng balakang mo. Ah, ganun ba? Tapos huwag ka muna mag-fitted the blouse kasi nakakataba lalong tignan sa'yo. Baka magbuka ka lang sa ako ng patatas. Okay. Saka mag-black ka lagi. Nakakapaya tignan yun eh. Yung mga chicks na nakikita ko sa IG, karamihan suot black para hindi pansin yung mga bilbil nila. Chicks? Magagandang babae ba yan o mga sisiw? Malamang magagandang babaeng tinitignan ko. Paano naman magkaka-IG yung sisiw? Uwi na ako. Oh, teka, sabay na tayo. Uwi ka mag-isa. Bye! Teka, galit ka ba? Hindi. Okay. Uwi ka na talaga? Oo! Sige, text mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Ingat ha. Hindi ba insensitive masyado? Matapos akong sabihan ng mataba ako hinayaan pa akong umuwi ng mag-isa. Hindi talaga nakaramdam, Papa Dudut. Nakakainis. Kaya naman pagka-uwi ko ng bahay ay nag-post ako ng madadramang quotes at patama sa kanya sa Facebook para makita niya. Nag-chat ito sa akin kung nakauwi na raw ba ako kasi hindi raw ako nagpaparamdam. Sinadya kong isin ang message niya at nagpatuloy sa pagpo-post ng mga patama sa kanya. Nilalike lang nito pero hindi na nag-chat pa. After 2 hours ay sinabi niyang maglalaro muna ito ng ML. Inis na inis ako noon na imbis na kumustahin ako o suyuin ako nag-ML pa ito. Sa sobrang galit ko ay blinako ito sa lahat ng social media accounts ko para malaman niya na galit ako. Hinintay ko na lamang itong mag-text o tumawag sa akin pero wala. Kinabukasan ay wala pa rin hanggang sa sumapit ang gabi ay pumunta ito sa bahay. May problema ka ba sa akin, baby? Binlock mo ba ako sa mga social media accounts mo? Di kasi kita ma-chat eh. Obvious ba? Ano na naman ba ginawa ko? Isipin mo kung ano. Kagabi ko pa nga iniisip eh. Lalo na nung umalis ka at iniwan mo ako. O sa tingin mo bakit ako umalis? Sa pagkakaalala ko, nagalit ka lang nung hiniritan kita ng joke sa sisiw sa IG. Wow! Sa tingin mo yun ang dahilan ng galit ko? Doon ka nag-walkout eh. Isipin mo lahat ng sinabi mo sa akin kagabi na nagpasama ng loob ko. Dali! Baby, wala talaga akong maisip na sinabi ko eh. Ganyan ka ba talaga ka-insensitive? Sinabihan mo ako na mataba ako. Nagtanong ka eh. Bakit mo naman sinagot? Kasi totoo namang tumaba ka. OMG, come on! Wag na wag mong ipapamukha sa girlfriend mo o kahit sa sinong babae na mataba na siya. Hindi yun nakakaganda sa pakiramdam namin. Nagsabi lang naman ako ng totoo ah. Anong gusto mo, magsinungaling ako? Ganun ba? Hindi pagsisinungaling pero bulahin mo ko. Pag tinanong ko kung mataba na ba ako, sabihin mo sa akin na hindi. Sabihin mo na, hindi kaya ang sexy mo kaya baby, I love you. O mahirap ba yon? Hindi yung papasamain mo yung loob ko habang nagbibigay ka ng tips para magmukha akong payat. Sorry na. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na issue yan sa mga babae. Lagi ka nalang walang alam eh. Kakainis ka na eh. Alam mo bang maraming beses ko nang pinalagpas yung mga kapalpakan mo sa relasyon dahil iniisip ko, first time mo nga naman sa relasyon kaya wala ka pang alam. Pero hindi ko na kaya eh. Sobra na. Anong gusto mong gawin ko? Maghiwalay na tayo. Sure ka ba? Desidido ka na? Oo. Okay, kung yan na nga. Salamat na lang sa lahat ha. Mag-iingat ka lagi. Ano ka ba naman, Mon? Bakit hindi mo ako ilaban? Bakit pumayag ka na lang bigla na maghiwalay na tayo? Yun yung sabi mo eh. Ang babae,
Kapag nakikipaghiwalay dahil sa mga maliliit na bagay, hindi ibig sabihin nun gusto talaga naming makipaghiwalay. Ang gulo. Hindi ko maintindihan. Gusto lang naming ipaintindi sa inyo na may mali kayong ginawa sa amin kaya kami nakikipaghiwalay. Para kapag nagets nyo na, saka natin pag-uusapan at susuyuin nyo kami. Bakit hindi mo na lang sabihin ng diretsahan kung ano yung problema o yung maling nagawa ko? Para hindi naman tong sa peking breakup. Basta ganun yon. Ganun yon. Ay! Kailangan mo pa talagang matuto sa relasyon at sa mga babae. Di turuan mo ako. Nag-decide akong turuan si Mon tungkol sa takbo ng utak ng mga babae at kung paano ayusin ang relasyon. Gusto kong magtagal kami at sabi niya ay ganoon din ang gusto niyang mangyari. Kailangan naming ayusin ito bago kami mauwi sa hiwalayan. Maayos naman po si Mon, sadyang wala lang talaga itong alam sa mga babae dahil unay wala itong kapatid na mga babae. Pangalawa ay wala itong naging interes sa mga babae simula una pa lamang. Panay laro lang online, games at pagsama sa mga tropa niyang lalaki kaya medyo flattering din ito sa totoo lang. Na sa pagiging pihikan niya, ako ang napili niya. Ang ibig sabihin ay may something special para sa akin. Kaya naman gagawin ko ang lahat para hindi na siya makawala sa akin. At sana makipag-cooperate siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula na nga akong maging teacher niya pagdating sa pakikipagrelasyon. Nakakatawa pa nga talagang nagmukhang nag-aaral ito dahil may dala pa itong notebook at ballpen para mag-take notes. Na-appreciate ko naman yon, Papa Dudut. Mukha namang gusto niya talagang matuto at natutuwa ako dahil nag-e-effort siyang makilala ako ng mas mabuti. Sa simula ang dami niyang tanong na kahit ako mismo ay hindi masagot. Ang hirap din kasing maging isang babae. Kahit kami mismo ay hindi namin maintindihan ang mga sarili namin. So kapag galit kayo, either malapit na kayong datnan o kaya gutom kayo? At syempre, kapag panay ang tingin mo sa ibang babae, lalo na yung magaganda. Iwasan mo yun, please lang, lalo pag kasama mo ko. Kung talagang nagagandahan ka, pasimple ka na lang na sumulyap. Pero wag mo nang lingunin o tititigan pa. Masakit yun sa amin. Dahil likas sa inyong mga babae ang pagiging insecure, tama ba? Tama. At sa social media tulad ng Facebook, hindi ako dapat mag-add ng mga magagandang babae na hindi ko naman kilala. At kung talagang friends ko na sila sa FB at dumaan ang selfie nila sa newsfeed ko, wag ako magla-like, ganon? At mas lalong wag mong pupusuan. Scroll up lang agad lalo kapag kasama mo ko. Hindi yung tititig ka pa sa picture. O sige. Noted, baby. O ako naman ang magtatanong ha. Okay, go. Kung panay okay ang sagot ko sa text o chat, o kaya K lang, anong ibig sabihin nun? Hindi ka talaga okay at may nagawa akong mali at kailangan ako yung unang maka-figure out nun. Correct. Kapag tinutoyo ako, anong gagawin mo? Susuyuin at lalambingin ka. At? Bibilan ka ng pagkain? Good. O hindi na ako amateur sa babae Eto, kapag blina kita sa FB ko at iba pang social media accounts ko, anong ibig sabihin at anong gagawin mo? Una, iisipin kong mabuti kung ano yung ginawa ko. Okay, tama. Tapos pwede ko rin balikan yung conversation nating dalawa dahil baka may mga nasabi ako doon na hindi mo nagustuhan. Ayun, tama. At ano pa next? Siyempre, susubukan kitang kontakin sa ibang paraan tulad ng text o tawag o kaya naman mas maganda kung pupunta ako sa'yo para alamin kung ano yung problema. Paano kung ayokong sabihin kung ano yung problema at pinapaalis pa kita? Hindi ako alis. Susuyuin pa rin kita. Kahit hindi mo alam kung ano yung nagawa mo? Magsosorry pa rin ako kasi alam kong na-hurt ka kahit ano pang dahilan yon. Talaga magsusorry ka kahit hindi mo alam kung bakit ako galit? Magsosorry ako ng paulit-ulit kahit hindi ko alam. Mas gusto kong magsorry na lang kesa mawala ka. Sobrang kinilig ako sa huling linya ni Mon. Hindi ko yon tinuro sa kanya
sa kanya mismo nang galing yon. Doon ko napatunayan na mahal nga niya ako dahil mas importante sa kanya na matalo na lamang sa argumento kesa mawala ako sa buhay niya. At syempre para naman fair Papa Dudut ako naman ang humingi ng tips sa kanya para naman maunawaan ko siya. Alam kong may mga naging BF na ako dati pero gusto kong maging mas maayos pa rin kaming dalawa. Gusto ko pa siyang makilala para hindi siya mawala sa buhay ko. O ako naman. Anong ikaw naman? Ako naman ang turuan mo tungkol sa mga lalaki, yung mga dapat kong malaman. Kailangan mo pa ba yun? Nagka-BF ka naman na dati? Syempre, gusto kong madagdagan yung kaalaman ko. Alam kong may mga hindi pa ako alam tungkol sa inyo. Simple lang naman kami mga lalaki. Alam ko, Kapag sinabi naming oo, oo talaga. dyan tayo nagkakaiba. Kapag sinabi naming oo, hindi talaga ang totoo. Ayaw kasi namin ng komplikado masyado. Alam mo yun? Diretsahan lang sana. Kung ano yung laman ng utak mo, sana yun yung sabihin mo. Kasi makukurta ang utak ko kaiisip kung ano ba talaga yung totoo. Kasi kayo mga lalaki, kung ano yung sinabi, yun yung paniniwalaan nyo. Tama ba? Oh, and speaking of paniniwala, baby, kapag sinabi kong maganda ka at sexy ka, please, maniwala ka ha. Alam mo naman kaming mga babae. Kunwari, ayaw ng binobola. Kunwari, hindi naniniwala. Pero deep inside talaga, kinikilig kami. Di lang namin alam isasagot o gagawin sa mga sinasabi nyo. Basta maniwala ka na lang, okay? Pag sinabi kong maganda ka ayon sa standard ko. Kaya nga kita niligawan eh. Dahil maganda lang ako? Yun lang ba ang dahilan kaya mo ako nagustuhan? Babaw ah. Yan ka na naman eh. Nagagalit ka na naman. Ang sa akin lang, maniwala ka na lang lagi kapag sinabi kong maganda ka. Kasi yun yung nakikita ko at hindi kita binubola, no? Kung para sa'yo tingin mo sa sarili mo hindi ka maganda, baguhin mo yan kasi para sa akin maganda ka talaga. Nakakainis kaya sa parte namin mga lalaki na hindi naniniwala yung mga babae sa amin. Di wow. Saka please, alam kong likas ang pagiging insecure yung mga babae. Pero alam mo, nakaka-turn off din yun sa lalaki. Ha? Talaga ba? Bakit? Kasi gusto namin confident ang babae sa sarili niya. Nakakadagdag kaya ng ganda points yun sa amin. Yung babaeng kayang i-handle ang sarili. Di wag mo akong bigyan ng dahilan ng ikaka-insecure ko. Hindi na. Alam ko na eh. Di I love you. Di I love you too. Walang relasyong perpekto. Pero may relasyong tatagal kahit maraming pagkukulang sa bawat isa. Bakit? Kasi wino-work out nila yung dapat na i-work out. Yun lang naman ang kailangan sa relasyon para mapunta sa forever. Pareho ninyong ayusin, hindi lang ang relasyon ninyo kundi ang mga sarili ninyo. Kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin ng karelasyon hindi lang para sa kilig moments, kundi para may mag-inspire sa atin para maging better ang mga sarili po natin. Kami ni Mon, kahit marami pa kaming shortcomings sa relasyon namin, ay hindi pa rin kami bumibitaw at inaayos namin ito hanggat kaya namin. Kaya nga heto, at 5 taon na kaming magkarelasyon ngayon. Marami na kaming mga pinagdaan ng away at problema pero kasabay din po noon ang saya at tawa. Masaya akong siya ang pinili kong mahalin. Una pa lang dahil alam ko, sa kanya ako magiging masaya at sa kanya ako mag-grow bilang individual. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa lahat ng inyong mga tagapakinig na may sana na-inspire po kayo sa aming kwento. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Laida. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.